Yan po si Syriac. Maraming salamat po. Ayan, Once magandang you're gabi po sa lahat. Go ahead, time start. Yan, thank you, moderator. Magandang gabi po sa lahat at sa 348 million viewers natin. Una po, disclaimer lang. Ako po ay hindi mangangaral sa relihiyong aking kinabibilangan. Ako po ay karaniwang kaanib lamang. Ano po? At doon sa sinasabi kanina ni Nomina na hindi daw namin pag-uusapan yung ganito, yung terminology, yung dispute, ikaw lang may sabi nun, Nomina. Sinabi mo yon para makaiwas ka sa kasi alam mong dehado ka pagka pinag-usapan talaga natin ang tungkol sa Trinity. Objection, At kung napansin moderator. po He ninyo, is giving a rebuttal, not presenting his case. objection, moderator. Bakit sumisingit siya sa aking presentation? Tahimik ka lang dyan. That is a valid objection, Syriac. Let's proceed with your opening statement. And that this would actually serve as your first warning that we stick on the rounds, okay? Thank you. Okay. Una, alamin natin, ano ba ang stand talaga ng mga Katoliko patungkol sa kanilang aral. Na, kasi ang aking stand dito, tututulan ko yung sinasabi niya na ang Diyos daw ng Biblia ay Trinity, wala naman siya napatunayan. Itong ipakikita kong aklat ay aklat nila na pirmado ni Socrates Villegas. Nomina. Pag mo tututulan to, baka makutusan ka nito pagkatapos ng debate natin. Ang pamagat ng aklat ay isang sumasampalataya ko, isang katisismo. At sabi nila dito sa page 269, ito, makinig ka, Nomina, para alam mo. Ang Biblia ay nananatiling bukal ng lahat ng pangangaral ng Iglesia. Nomina, sabi ng pari mo, sabi ng aklat nyo, yun daw aral ninyo, ang bukal daw niya, ang pinagbubukalan niyan, Biblia. Pero tanong mga nakikinig, meron bang nabasa si Nomina Sacra na ang Diyos ng Biblia, Trinity? Di ba yun yung paksa? Meron ba o wala? Pakicomment nga ninyo. Wala siyang nabasa. Anong tinakbuhan niya? Unang 148. Ang Diyos ay pag-ibig. May nabasa bang Trinity doon? Wala. Kaya yung sinasabi niya na babasagin daw natin yung unang 148, wala ka namang napatunayan doon eh. Diba? Ngayon, ito, proceed tayo dito sa aking presentation. Alamin natin, ang Diyos nga ba ng Biblia ay ang Trinity ni Humphrey Benya na ating kausap ngayon? At ng buong Katoliko at mga ethos botum na TikToker na mga Trinitarians? He is making an ad hominem by No, I'm not, circumstances moderator. I'm by not mentioning making ad my hominem. real name here in Nagtatanong lang social ako. media. He is mentioning my name, personal name here in social media. This is beyond the topic. Please discipline him, moderator. Okay. Second warning. Next page ko na. Ayan. Yes. Just to clarify, this already been talked about during the pre-debate that the name of Nomina Sacra will not be included in any of the topics. So I don't think this is proper. Okay. Okay na, moderator. Next violation will grant you negative time on your next round. Thank you so much. Please proceed. Okay. Alamin natin. Kasi pinagpipilitan ni Nomina na yung Diyos nila sa kanitong mga Katoliko na to, yun yung Diyos ng Biblia. Ito, ganda ng ngiti ng pari nyo. Hiningitian kayo. Reverend Richard McBrien, theologian yan. Professor yan. Huwag mo sasabihin, mali yung sasabihin yan. Dito sa sinulat niya, siya ang general editor, Harper's Encyclopedia at Catholicism, ano nakalagay? Eto, sa page 564, ganito mababasa. Scholars generally agree that there is no doctrine of the Trinity as such in either the Old Testament or the New Testament. Sako ka na ngayon. Sipin mo, kaya ang ganda ng ngiti sa'yo. Reverendo yan, theologian yan. Wala daw eh. Sa New Testament. Likewise, the New Testament does not contain an explicit doctrine of
the Trinity. However, later doctrinal formulation, pinormulate lang. Kaya mga kababayan, wala sa Biblia yan. O, ito po, theologian din, pari din. O, scholar. Ano sabi? Dito sa kanyang aklat. O, the Trinity, sa Tagalog na, ano? Ang Trinidad ng Diyos ay pinaliliwanag ng Iglesia Katolika na sinasampalataya ng aral na sa Diyos ay may tatlong persona na umiral sa isang likas na kalagayan. Ang paniniwala gaya ng pagkakapaliwanag ay nabuo lamang noong ika-4 at ika-5 siglo, taon ng Panginoon. At dahil dito ay hindi isang malinaw at formal na paniniwalang mula sa Biblia. Sa English, is not explicitly and formally a biblical belief. Wala sa Biblia. Ano ba paksang natin? Patutunayan mo mula sa Biblia. Wala kang napatunayan, sinako ka ng 2 mong pari. O ito po, pari mo ulit to, naubos na nga yung buhok, kakaaral eh. Huwag mo tututulan yung sasabihin yan. Tumanda na sa pag-aaral yan. O, si Richard Chilson, tingnan mo yung tingin niya sa'yo. Objection, moderator. He is not presenting his case that the God of the Bible should be a Unitarian God. He is debunking again the Trinity. Objection, Isa siya, moderator. Sorry, bata. Dapat mag-present muna siya. Objection, moderator. Ng Diyos ay hindi Trinity. Yes, please, Syriac. Go ahead. Moderator, singit po siya ng singit. Malinaw yung nasa paksa namin. Tutol ako dun sa kanyang stand. Walang nakalagay dyan na ang patutunayan ko, iisa ang tunay na Diyos ang Ama. Walang nakalagay dyan. Hindi na pinag-usapan namin. I don't see any problem with the presentation of the negative. Just proceed, Syriac. Go ahead. Thank you, moderator. Thank you. Tignan natin tong si Calvo. Itong si pari na ito. Ano sabi niya tungkol sa Diyos ni Nomina Sacra? Ito sabi ng pari mo. Namnaman mo to. The doctrine of the Trinity as commonly defined is not found in the Bible. Doktrina yan, hindi lang yung mismong term. For we assert that there are 3 persons in one God, a statement not found in Scripture. Pero may palusot siya. Ito, it does not contradict Scripture, and our understanding of the doctrine arises from what is revealed in Scripture. Ito na. Looking back, we can read Scripture and see evidence for the doctrine of the Trinity. But, the doctrine itself, it's not there. Wala sa Biblia. Developing only in the 3rd century. Wala sa Biblia, sabi ng mga theologian mo. Now, most Christians accept the Trinity as fundamental doctrine. Some believe it is central doctrine. Yet, it is not found in Scripture. Tatlong ano mo na ang sumako sa'yo. 3 pari mo na. O, dagdagan pa natin. Ito, si Edmund J. Portman. Yan, Doctorate yan. Doctorate in Theology yan. Kung sasabihin mali yan, pare din yan. Ano sabi ng pare? Ito. Sabi ni Nomina Sacra kanina, ang Diyos daw ng Old Testament, ng mga Israelita, Trinity. Trinity daw. Natandaan nyo yun, Yun daw nasa Deuteronomio 6.4 na tetragrammaton si Yahweh. Yung Old God ng Old Testament is Trinity. Ano sabi nitong doctorate na pare? Sang-ayon ba siya sa kwento ni Nomina Sacra? Ni Nomina Sacra? Ito sabi. Ito sa page 9. Many of the sacred writers spoke of Messiah who was to be Yahweh's agent. However, they regarded the Messiah not as a divine person, but as a creature, a charismatic leader, Davidic king. Thus, the Old Testament, eto na, writings about God neither express nor imply any idea of or belief in a plurality of Trinity of persons within the one Godhead. Wala daw. Ito naman Nomina Sacra, pambira ka naman Kinokontra mo naman yung payag ng mga pari mo. Theologian yan, Tututulan mo yan. Pagdating sa
pagdating sa New Testament. Ito pa, dagdagan pa natin ha. Objection, In the moderator. first chapter, He we is studied the making writers a of the Old statement Testament and that found in is- them as majesties. Wait lang. Objection, moderator. He is making a conclusion already that I am contradicting my priest. And I think Pabayaan that mo, is not moderator, right in a pabayaan debate. niya ako. Thank you I-debate very much, na lang niya moderator. mamaya. I think he should focus on the topic, not on making conclusion against my belief. I don't see any problem with the presentation. Please proceed. Thank you. Sylvia. Thank you, moderator. Masyado ka naman sinasasaktan eh. Relax lang, relax, okay. But nothing to Again, indicate. moderator, he is side commenting. Ano ba naman yan? Okay. I think the rule is clear from the beginning, since we have the pre-debate, that no side comment should be made and a direct attack to the presenter, moderator. Please observe Wala the akong side comment, moderator. professionalism of the presenter, moderator. Okay. I will rule. I don't see any problem with the presentation. Please proceed. Thank you, moderator. Tuloy na natin. Ito. Sabi niya dito, sa conclusion niya, nung pinag-aralan niya yung Old Testament, in this chapter, we studied the writers of the Old Testament and found in them a majestic description of God and His activity, but nothing to indicate that they were aware of a plurality or trinity of persons within the one Godhead. Wala. Sa New Testament, ito naman. Sino ba yung Diyos ng Old Testament muna? Ito No more than the Old Testament writers do, the New Testament writers set for systematic doctrine of God. Ito, New Testament number ito. For them too, there is only one God, the Creator and Lord of the universe, and He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the heavenly, Trinity? Heavenly, Father, Son, Holy Spirit? Hindi. Heavenly Father, but more especially the Father of Jesus. Kaya ang sabi dyan, obviously, there's no Trinitarian doctrine in synaptics or acts. Binasa pa niya kanina yung Mateo 28 Trinity daw yun. Sabi ng pari mong theologian, wala. There is no Trinitarian doctrine in synoptic. Tapos sinong mali ngayon sa inyo at sinong paniniwala namin? Ikaw na nag-i-insist dun sa Mateo 28 na yung Diyos doon o yung tatlo doon ay Trinity yun? Sabi ng pari mo, obviously. Sa'yo ba, obvious? Obvious ba sa'yo? Kaya, sa kabuuan, sabi niya, there is no formal doctrine of the Trinity in the New Testament. Writer, if this means an explicit teaching that in one God, there are three co-equal divine person. Wala. Kaya, sa buong Biblia, sabi niya rito, the biblical witnesses to God that we have seen did not contain any formal or formulated doctrine. Wala sa Biblia. Bakit nagkaroon ng Trinity? Ito na, alamin natin dito. Sa sulat ng isang Trinitarian din to si Louis Berkhoff, theologian. Sabi dito, the church began to formulate its doctrine of the Trinity in the 4th century. The Council of Nicaea declared the Son to be co-essential with the Father, 325 AD, while the Council of Constantinople, 381, asserted the deity of the Holy Spirit. Kaya naman pala nagkaroon ng Trinity. Sinomina Sacrae. Bakit? Pinormulate lang pala nung simbahan nila. Ito pa, kailan nabuo? Kasi sabi diyan, na-formulate 325 yung Son daw co-essential, nung 381 naman, asserted the deity of the Holy Spirit. Ngayon, kailan yung kabuang formulasyon? Ito sabi ni Dr. Ludwig Ott, Roman Catholic theologian yan. May nilubstat sa imprimatur, Fundamentals of Catholic Dogma. The most complete formulation of the doctrine of the Trinity in a creed since the time of the Fathers is represented by the symbol of the 11 synods of Toledo, 675. Doon na nakumpleto. Doon na nakumpleto yung Diyos ni Nomina Sacra na Trinidad. Pinormulate. Ano ba ibig sabihin ng formulate? Ito. Webster Dictionary for Student. Formulate. Ano ibig sabihin? Formulate, formulated, formulating,
to create, ano nababasa nyo? Invent. Kaya ang Diyos ni Nomina Sacra at ng mga Katoliko at ng mga ethos bottom, ng mga TikTokers dito sa TikTok na Trinitarian, invento. Invento. O ngayon, tututulan nyo yan. Tututulan nyo yan mga pare nyo na yan. Pati Biblia, kalaban nyo. Tututulan nyo yan mga ethos bottom. Kayong mga RCC Trinitarian. Mas magaling pa ba kayo sa mga yan? Syriac, sorry. Let me just remind you na huwag na natin i-involve yung mga wala dito, no? Let's just focus on Nomina Sacra, please. Thank you. Okay, thank you, moderator. Kaya dito napatutunayan natin, mga nakikinig, ano? At totoo, wala pa namang napatunayan si Nomina. Hindi niya naman napatunayan na ang Diyos ng Biblia, Trinity. Conclusion lang niya. Malaki pa ako, moderator, may pakikita pa po ako. Kaya tandaan natin, ano? Tandaan po natin na yung doktrina nila, na pinormulate nila, inimbento nila, una doon sa Council of Nicaea, tapos doon sa Council of Constantinople, tapos ang complete formulation, doon sa Synod of Toledo, inimbento nila. Kaya ito yung ito yung laboratory ng mga Katoliko sa paggawa nila ng Diyos nila. Yung Nicaea, yan ang modern day Izniktarki ngayon. Yung Constantinople naman, yan ang modern day Istanbul. Kaya, ang Diyos ng mga Trinitarians, made in Turkey. Kaya kung merong made in China na mga produkto, ang mga Katoliko naman, meron silang Diyos na made in Turkey. Hindi ko lang nailagay yung Toledo Yung Toledo sa Spain naman yun. Yan ba ang Diyos na ipakikilala mo sa amin? Nomina Sacra, gawa-gawa ninyo? Imbento ninyo? Tutulan mo ngayon itong sinasabing ito ng mga pare mo. Hindi mo pa nga nai-stand. Hindi mo pa nga napatutunayan sa Biblia dahil yun yung paksa natin. Hindi mo pa nga napatutunayan mula sa Biblia na ang Diyos ay Trinity, giniba ka na ng mga pare mo. Sabihin mong mali sinabi nila. There is no formal doctrine. Ito, hindi lang salita yan kundi mismong aral. Hindi lang yung term na Trinity kundi yung mismong doktrina. Wala. Kaya nga kailangan pang i-formulate Kung yan talaga ang nasa Biblia, hindi na kailangan i-formulate yan. Hindi na kailangan imbentuin yan. Kaya, ang Diyos ng Biblia, hindi itong Diyos na ginawa ninyo. Sablay ka doon, my friend. Ang Diyos ninyo, ayan yung laboratory ninyo. Made in Turkey. Yan ang Diyos ng mga Trinitarian. Inimbento, ginawa ng mga church father nila. Salamat po ng marami. Okay, maraming salamat, Syriac. Para sa ating next round would be the cross-examination of Nomina Sacra po, Syriac. Timer, let me know if you're ready. Paano muna ako kay Bro Magistrate, dun sa tayo sa references, code part 2. Thank you, wait lang. This is cross-examination. Nomina. Ipapa-open ko lang po yung mga references, ilang references na ginamit ni doon tayo sa una, brother, doon sa may Dictionary of the Bible by John Mackenzie. Alright. Doon sa may green cover. Okay. Time start. Okay, go ahead. Okay. Sabi dito, the belief as so defined was reached only in the 4th and 5th centuries AD and hence is not explicitly and formally a biblical belief. Now my question, yes? Sorry. Let's just be focused on the question I will let you introduce your question pero wag masyadong mahaba, okay? Yes, moderator, noted. So, nababasa mo ba yung nasa green? Doon, the unity of nature does not appear as a problem in the Bible. Nababasa mo yan? Nababasa mo yan o hindi mo nababasa? Ayan, nababasa yan. At ang nakasulat dyan, bagamat isinusulat, pinapakita mo, the unity of nature does not appear as a problem in the Bible. Pero sabi ng pari mo, it is not a formally a biblical belief. Hindi yan ang formal na paniniwalang mula sa Biblia. Kaya yun nakasulat dyan, palusot lang yan ng pari mo.
Kasi inamin na niya, hindi yan ang belief ng Biblia. Next question. Okay, dyan sa part dyan, yung naka-underline ng green, ano sa Tagalog yung the unity of nature does not appear as a problem in Scripture, in the Bible? Ano sa Tagalog kapag sinabing does not appear as a problem in the Bible? Ano sa Tagalog? Next question ako, moderator. Walang kwenta yung tanong. Next question. Walang kwenta yung tanong. Objection, moderator. I think my question is valid since I am showing the same reference he is showing. And just like a Yes. while ago, he asked me the same kind of question. Sustain, please proceed in answering the question, Syriac. Thank you. Next question ako, moderator. Walang Okay, bearing next. yung tanong. So he, Next question. moderator, if he wants next question, he should say pass according to the pre-debate. He should pass. Okay. Pass dahil walang kwenta yung tanong. Next question. Moderator, he is side commenting. He should only say pass. Hindi ako nagsa-side comment. Yun ang sagot ko, moderator. Walang Please. bearing ang tanong. Yeah. Walang Please, kinalaman. Question nomina. Okay. For the next question, ano ang ibig sabihin pag sinabing not appear as a problem? Pag sinabing not appear sa problem, hindi daw lumilitaw na problema. Pero palusot niya lang yan kasi inamin na niya na yan ay not formally a biblical belief. Inamin na niya na lumitaw lang yung aral ninyo noon lamang 4th and 5th century. Kaya nga sabi niya, hindi yan paniniwalang mula sa Biblia. Next question. Saan dyan sa aklat na yan sinasabi ng pari na palusot ko lang to? Saan dyan? Ituro mo nga Ayan dyan. Saan mismo. dyan? Yan Saan tabi? mismo palusot yan. Yan mismo palusot yan kasi sabi niya dun sa una, it is not explicitly and formally a biblical belief. At moderator, as I remember, hindi ko ginamit yung sentence na yan. Ang ginamit ko, yun nandun sa taas. Dun niya ako tanungin. Next Okay. question. Next question. Inaamin mo na minimisquote mo yung aklat at hindi mo binubuo yung pagbasa mo. Tama o hindi? Hindi. Maling-mali ka doon. Wala akong inaamin na nagmimiskot ako. Ikaw ang hindi mo matanggap na yung pahayag ng pari mo mula dyan, hindi mula daw sa Biblia ang Trinity nyo kasi nga, imbento nung 4th and 5th century, made in Turkey, yung Diyos mong Trinity. Next question. Sabi mo, hindi mo inaamin na nagbimisquote ka. So ibig mo sabihin, nagbimisquote ka talaga, hindi mo lang inaamin. Mali. Hindi ako nagmimiskot. Paratang mo lang na nagmimiskot ako. Kasi ang nakasulat dyan, binasa ko lang. Pakilakihan niya ako, moderator. Pasuyo po. Kasi ang nakasulat dyan, dito mo ako tanungin. Ba't di mo ako matanong dito sa pinakita ko sa'yo? Sabi dyan, hindi nga daw yan formally biblical belief. Imbento nyo lang kasi yan. Ba't di mo matanggap na imbento nyo yan? Imbento yung Trinity mo. Okay, Next question. Next question. Kapag sinabing hindi formal, ano yung kabaliktaran nun? Pag sinabing hindi formal, hindi formal na aral ng Biblia, ibig sabihin, sabi diyan, sa Tagalog nga, taon ng Panginoon dahil dito, hindi isang malinaw at formal na paniniwalang mula sa Biblia. Hindi daw malinaw at formal. Kaya nga hindi formal na aral ng Biblia yan. Di sabihin natin, abnormal na aral nyo yan. Hindi nga malinaw malabo malabo, ayun isang malabo. Objection, Okay. moderator, sumasagot pa ako, singit siya ng singit. Go ahead, Syriac. Please answer the question. Palakayan nga ako, moderator, para po maipakita ko yung aking asuyo po. Hindi malinaw at formal na paniniwalang mula sa Biblia. Hindi malinaw, malabo man. Hindi pa formal. Informal yan, informal. Hindi opisyal. Kaya nga, yung Trinity mo, palpak na aral yan, imbento. Next question, Okay, moderator. pakibalik po si Magistrate doon po sa expand. Thank you. Ayan. Okay. Yeah. So balik tayo dyan. Sabi dyan, it is not a formal belief. Anong kabaliktaran kapag sinabing it is not a formal belief?
O di hindi yan ang paniniwala nila. Pag sinabing, pagka sinabing it is not a formal belief, o di hindi, ibig sabihin, hindi yan ang paniniwala ng Biblia. Kaya nga yung kasing aral ninyo, ayan o, ang linaw-linaw o, dinefine lang nung 4th and 5th century. Kaya nga hindi yan ang aral ng Biblia. Okay. Next question. So, ibig sabihin, pag hindi formal na belief, meron silang belief. Meron silang belief pero hindi Trinity. Kaya nga sabi ng pari mo, dito ipakikita ko, sabi nga ng pari mo, ayan o, dito sa palakihan nga po ko, ayan o, palakihan ako moderator. The doctrine of the Trinity as commonly defined is not found in the Bible. Wala sa Biblia. Ayan o, the doctrine of the Trinity, doctrine itself is not there. Wala daw. Dinidevelop lang nung 3rd century. Yet it is not found in Scripture. Wala sa Next Biblia. question. Sabi ng pari mo. Okay, next question. Anong unawa mo kapag sinabing as formally defined? As formally defined, doon lamang formal na ipinaliwanag at ang totoo doon din inimbento kaya nga pinormulate yung doktrina ninyo ng Trinidad pero nagkasalo-salungat pa yung mga church father mo. Kaya nga ayaw mong pag-usapan natin yun eh. Bakit? Mabubuking na yung Trinity mo, kontra-kontra dyan yung mga church father mo. Kaya nga yung aral na yan, imbento lamang. Okay. Formulated. Next question. Next question. Kapag sinabing as formally defined, kapag hindi formally defined, ano siya? Pag sinabing as formally defined, yun nga yung sinagot ko sa'yo kanina. Na hindi pa nga nila ipinaliliwanag, hindi pa naiimbento ng buo kasi nga wala pa silang malinaw na pagkaunawa. Wala pang malinaw na pagkaunawa yung mga pari mo, yung mga obispo mo sa aral ninyo na Trinity. Kaya nga dun pa lang nila dinefine. Pinag-usap-usapan pa nila, ano ba talaga? Kasi nga sila mismo walang malinaw na pagkaunawa tungkol sa Trinity. Okay, next Invento nga question. kasi. Kapag sinabing wala pang malinaw, ibig sabihin meron na, hindi lang malinaw. Nasagot ko na yun, moderator. Wala pa nga eh. Kaya nga inimbento pa nila eh. Inimbento lang nila yan. Bakit hindi mo ko tanungin dito sa sinabi na pinormulate? Tutulan mo yung sinabi ng pari mo na pinormulate nyo yung doktrina ninyo at ang isa sa kahulugan ng formulate ay imbento. Imbento ang Trinity. Made in Turkey. Okay, next question. So, ibig sabihin kapag sinabing wala pang malinaw, ibig sabihin nun meron, hindi lang malinaw. Mali. Mali ka ron. Kaya nga hindi malinaw kasi nga wala naman talaga. Kaya kailangan pang i-formulate. Kaya nga sabi ng isa sa mga aklat din, yung mga church father mo, walang malinaw na pagkaunawa sa Trinity. Bakit? Hindi nga kasi yun ang aral ng Biblia. Sabi ng pari mong binasa natin, the doctrine itself is not found in the Bible. Wala nga, inimbento nyo lang. At ang haba pa ng panahon bago na kumpleto. Okay, next question. Time pause po muna. Brother Magistrate, pa-expand po ulit. Sorry, hindi ko magsasabi sa timer kung time pause. Ay, sige. Thank you. Okay, noted. Brother Magistrate, dun tayo dun sa full Christianity, yung yellow. Dun sa taas. Yan. Kapag sinabing does not contradict the scripture, ano ang pakahulugan mo sa does not contradict the scripture? Ayan yung palusot niya. Kasi nga, hindi niya matutulan yung unang nakalagay na the doctrine of the Trinity. Objection, moderator. Yes po. Natanong ko siya kung ano yung ibig sabihin, pakahulugan, nung does not contradict the scripture. Hindi ko tinatanong kung palusot ng pare o hindi. Okay. Counter objection, moderator. Yun yung sagot ko. Tanggapin niya man o hindi. Bahala siya. Kasi ang tanong niya, ano pakahulugan ko? Diba? Kasi nga, ang sagot ko nga, moderator, yung nakalagay na yan, palusot ng pare kasi nga naipahayag niya na
na hindi nga raw nasa Biblia yung aral niya na yan. Okay, so I next will rule, question. Sige ba? Nomina, so let's proceed with the next question if you intend to. Go ahead. Okay, so my next question is, kapag ba sinabing does not contradict the scripture, kino-contradict ba ang scripture, Mr. Syriac? Palusot niya nga yan. Para kunwari, hindi halata na yung sinabi niya na the doctrine of the Trinity as commonly defined is not found in the Bible. Sabi nga niya pero we assert that there are three persons in one God, a statement not in the Bible. Wala Okay. daw. Kaya para Sorry. medyo lumusot ng Stop konti, time. Sorry, the question is categorical. Syriac. wala akong narinig na categorical moderator eh. So ako meron. Sorry, Syriac. Please proceed. Can you repeat the question, Nomina? Okay, so I'll repeat the question. Sige. Kapag ba sinabing it does not contradict the scripture, ito ba ay kino-contradict yung scripture? Yes or no? Yes, kinokontra kasi nga, palusot niya lang yan. Kahit sabihin niya diyang is does not contradict the scripture, pero palusot niya lang yan. Kasi sinabi niya na mismo, ang doktrina ng Trinity ay wala sa Biblia. Ngayon medyo magpapalusot siya ng konti. Ay lagay ko rito, it does not contradict scripture. Salita lang niya yan, kontrang-kontra nga sa Biblia. Kontrang-kontra nga sa Biblia yung aral niya yan eh. Kaya nga palusot lang nung pare mo yan. Kaya nga nung sabi, looking back, we can read scripture and see evidence for the Okay, doctrine of the next Trinity. question. The Kapag doctrine sinabing itself does is not, not ito ba there. ay, kapag sinabing does not, anong pakahulugan ng does not? Pagka sa is does not, sa general term, dun sa tama, hindi sa palusot, hindi daw. Pero yung sinabi niya ng pari mo ay palusot. Palusot lang kasi nga sinabi na niya, wala sa Biblia ang aral ng Trinity na dinevelop lang o create, dinevelop nung 4th to 5th century na inabot pa nung 7th century. Kaya nga made in Turkey yung doktrina ninyo na Okay. Trinity. Okay, it's time, moderator. Time. Okay. Thank you, Syriac. Thank you, Nomina, for that round. So we will now go to our rebuttal round. So this will run for 10 minutes. Sorry, 7 minutes. Okay, so thank you very much. Kagalang-galang na moderator admin, pakialakihan po ulit si Brother Magistrate at I want Brother Magistrate to go to that particular reference and let us expose it. Diyan sa may yellow bro, full Christianity. Okay. Mga kaibigan at kababayan, alam nyo, kaya simple lang yung pagtatanong ko because in this rebuttal, I want to make you notice na hindi nagiging tapat at harap-harapang nagsisinungaling ang ating kausap at katunggali. At nagbibigay siya ng misquotation bukod sa kanya mga fallacious arguments at understanding like moving the goalpost, strawman, at kung ano-ano pang mga ginawa niya at maling conclusion sa aklat. Ganyan po ba ang tapat na pangangaral? Hindi po. Sapagkat nakikita natin dito pa lang kung harap-harapan tayong pinagsisinungaling, minimisquote yung mga aklat natin, ano pang katotohanan ang mayroon sila? Yun ang purpose ko. Kaya hindi na ako lumayo dun sa kanyang ginamit. Sabi dito, it does not contradict the scripture. Pero sabi niya, yes. Baliktad. Sabi niya, yes. Yung does not, para sa kanya, yes. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Sa mga tao na baliktad ang pag-iisip. Basahin po natin, no? Dito po sa aklat ni Isaias 5,
ang pagpapatunay namin sa Trinity, hindi po nakabatay sa letra por letra. Ano po bang ibig sabihin nung binasa niya kanina na it is not formally defined in the scripture? Simple lamang po ang ibig sabihin ng it is not formally defined in the scripture. Hindi po na doon sa scripture yung pagka-define niya technically, no, and formally, like merong nature terminologies, kaya sinabi ko kanina but the essence is there. The context is there. The essence, the context is there. Gaya lang yan ng mga iba pang turo nila. Wala yan sa letra por letra, pero nasa konteksto at nasa diwa. Kaya nga sabi dyan pa lang bagsak na yung pagsisinungaling Bakit? Exposed na. The Trinity does not contradict the scripture. Ngayon, brother